Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, unfair daw kung bakit at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss and Mr. Supranational tayo ngayon. Ayan nga, katatapos lang ng pageant na to at nako, syempre maingay na maingay sa social media. Ang daming eksena, ang daming kesyo, tawag dito, cooking show daw. Keso nandiyan na pinapaboran daw ang Pilipinas, kaya daw tayo nakapasok sa top 5 nako. Hindi naman na naiiwasan yan sa lahat ng pageant, di ba? So, yon. At syempre, ganun talaga, ang competition, may nananalo, may natatalo. At kapag natalo, asahan mo yan, marami kang maririnig, maraming sinasabi. Pero kapag nanalo, syempre, congratulations. Ganon! At ito nga, isa dito sa mga may init na pinag-uusapan ay ang pag-withdraw ng Miss Supranational Peru dito sa Miss Supranational. Yung Miss Supranational Organization from Peru ay nag-withdraw na sila. Ang ibig sabihin, hindi na daw sila sasali sa susunod na taon. Ayun. So, ayaw na daw, kanselado na daw dahil nga hindi sila nananalo dito sa kompetisyon. At ayun ang pinaka nakakalungkot, kahit na daw nagpadala sila ng malakas na kandidata, hindi pa rin talaga nakapasok sa semifinals. To be honest, kahit din naman ako, nag-expect din ako kay Miss Peru na nakita naman natin na talagang dekalibre din ang eksena at talagang lumaban din. So, isa din siya sa mga masasabi ko, in fairness kay Miss Peru, malakas. At nakakagulat kasi hindi rin pumasok sa top 20, di ba? And then, kay Mr. Peru naman, ako, gwapong-gwapo din ako doon. Sabi ko nga, in fairness, yung pambato ng Peru ngayong taon na to, ay talaga namang masasabi natin ay palaban at may kagwapuhan na dala. Pero ayun, naligwa. Pumasok pa si Korea, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Kung ako nga naman ng organization nun, tapos nagbabayad ako ng franchise fee, tapos ganyan ang magiging resulta, maluloka ka talaga. Kahit di naman ako, hindi ko rin maintindihan ba't pumasok si China, ba't pumasok si Korea, tapos nalaglag yung ibang mga dapat makapasok dito. Talagang mawiwindang ka sa resulta. And then, ayun, siguro hindi nga nakapagtimpe ang organization, nagalit sila kasi parang they feel na very unfair ang pageant, ang laban nila dito. Ayun, nawala sila sa eksena, di ba? So, yun, nakakaloka, tumbling naman ako. Nakakawindang. Wala naman tayong magagawa. Ganon talaga ang competition. May nananalo, may natatalo. But, syempre, kailangan natin i-accept yung pagkatalo natin kung hindi tayo pinapalad. Pero, dapat din natin maintindihan na competition to Pero kasi minsan parang ang competition kasi nagiging unfair talaga no? So dahil yung iba tinatry nga na talagang alam mo yon, paghandaan ng pageant tapos ang ending ay wale. So yun, so nakakaloka. Actually hindi ko rin naiintindihan hindi ko nga naiintindihan kung bakit ka pumasok si Mr. China at saka si Mr. tawag dito, Korea na ang dami namang magagaling na dapat, magwawala talaga yung organization. Anyway, so decision nila yan at wala naman tayong magagawa kung hindi na sila mapipigilan na sa kanilang pag-atras sa susunod na taon. Pero siguro makakahanap pa rin naman ang Miss Supranational ng bagong organization. And then ang feeling ko ayun na makakapasok na si Peru at baka manalo pa, di ba? So, good luck and tignan natin kung anong mangyayari. Ito pa, isa pa, talagang masama daw ang loob ni Mr. Netherlands na si Anthony dahil hindi nga daw nakalusot dito sa
top 10 ng Mr. Supranational. Si Anthony, ina-expect natin na makakarating to sa top 5 pero hanggang top 20 lang. And then, hindi na siya talaga pinalad makarating sa top 10. Nakakagulat kasi syempre, di ba, parang ang feeling mo ang taas nung ano niya ng kalibre nito tapos parang feeling mo na isa siya sa mga malakas talaga. Tapos parang, ano nangyari? Malakas naman siya pagdating sa kompetisyon at nakikita natin na talagang palaban. Pero ang chika nga daw dito ay ito daw ay isa din sa may attitude na kandidato. Ang sabi ay hindi daw sumusunod sa mga blocking kaya daw ito ay naliligwak. Actually, may napanood akong video niya na sinita siya ni Mr. Franz kasi siya lang yung nandoon sa floor tapos yung lahat nandoon sa itaas. Tapos tinatawag niya siya ni Hong Kong na umakyat ni Hong Kong. Kung di ako nagkakamali ni Korea o ni China na umakyat doon sa kanila. Pero kasi sayaw siya ng sayaw doon sa baba ng floor. So, kung may mga rules kasi na dapat dito lang kayo, dapat dito lang kayo. So, nakikita yan kung sumusunod ka. Kung sa maliit na bagay, hindi ka na sumusunod, syempre, mas mahihirapan silang pasunurin ka kapag ikaw na yun nagtitulo. Dahil, syempre, may attitude nga. Di ba? So, yun. So, sa mga maliliit na bagay na ganyan, diyan nasisita or nasisilip ang isang kandidata. Kasi nga, dapat sumunod ka sa blocking, sumunod ka sa inuutos, sumunod ka sa rules. Pag hindi mo susunod yung rules, talagang maliligwa ka. At ayan yung nagiging dahilan kung bakit naliligwa kang isang kandidata na nagugulat tayo. Dahil may mga hindi sila sunusunod na alintuntunin dito sa nilalabanan nilang pageant. And then, wala tayong magagawa dyan kapag nasilip ka ng organization, di ba? Talagang demerit yan sa kanila. Sabi nga ni Shamsen Supso, kapag yung yung tawag dito, yung sarong, kapag nakalimutan mo daw tanggalin yon ay nako, mortal sin daw yon. Di ba? So, ibig sabihin, pag ano ang inutos sa'yo, yun dapat yung sundin mo. Kapag hindi mo na nasusunod yung mga bagay-bagay na yan, paano kanila ipapanalo? Talagang malilimas ka ng maaga sa competition. So, doon sa fight na yon, I think ayun yung nakikita kong dahilan kung bakit nalaglag si Netherlands. Oo, dahil hindi siya sumusunod sa rules. And I think naging problema niya na yan noon pa, and then dapat sa susunod na pageant niya matutunan niya na yung alam mo yung pagsunod sa rules, kasi napaka-importante yan bilang isang kandidato o kandidata ka sa isang pageant. Kailangan talaga you know how to follow kung ano yung sinasabi sa iyo. Pag sinabing rehearsal, dapat rehearsal pa lang binibigay mo na yung 100%. Pero hindi rin dapat na nagiging tawag dito, overconfident. Kasi pag overconfident, lumalabas na matigas ang ulo mo. Ganon. So, ayun. So, isa yun sa mga nakita kong dahilan kung bakit nalaglag si Netherlands. Kasi, alam nyo guys, yung maliit na bagay na yan, dito, malalaman mo na kung matigas ang ulo ng isang kandidata o hindi. Kapag hindi mo nasunod yung mga bagay na yan, sa maliliit lang, talagang na yan, talagang foul yan sa kanila, at doon nagsisimula na yung nagiging problema na akala mo makakapasok ka tapos hindi. Dahil akala mo ibinigay mo yung best mo, ayun pala na nagiging over ka na. Ganon. Kaya nakakalungkot para kay Netherlands na ganon yung nangyari. Actually, may napanood ako sa sa mga video diyan sa Instagram na ganun nga, sinita siya ni Franz. So, lumalabas tuloy na si Franz ang may attitude. Pero no, parang feeling ko, pinagsasabihan siya ni Franz na dapat doon ka sa level na yon. Kasi tinatawag siya ni China kung hindi ako nagkakamali. Ayun, ganon. And then, may nakita din ako doon sa pinapanood ko na na parang yung blocking nila. So, si India, isa din to si India, na parang tinawag after France, tapos pinausog siya ni France. Oo, kasi siguro dahil nga yung blocking. So, si France parang very aware kung saan yung blocking mo at saan ka dapat nakatayo at ano dapat ang gagawin mo. Kasi nga napaka-importante nun. And then, para sa akin, yes, sa maliliit na bagay na to, pwedeng maligwa kang isang kandidata o isang kandidato na hindi mo nasusunod yung rules na pinapagawa sa'yo. At dapat maging aware ka kapag rehearsal, maging masunurin ka sa mga
ano talaga sa mga nagtuturo sa inyo. Kung hindi, maliligwa ka talaga ng bonggang-bongga. Kasi pag nag-meeting-meeting na yan, mga yan, oh, ato matigas ang ulo nito, ay ito hindi marunong sumunod to. Lalo na pag Miss Universe. So, yan! And then, para naman sa sumunod natin, chika, ang sabing ganon, Philippines, Philippines, and Philippines. So, ayan nga. Dahil nakarating tayo sa dulo ng kompetisyon dito sa Miss Supranational, syempre marami na naman naiinggit na bansa sa atin, di ba? Ako kasi, hindi naman na naiiwasan yan, lagi naman, di ba? Kasi nga, sa panahon ngayon, lagi talaga nagpe-penetrate ang Philippines sa lahat ng pageant. Yung iba daw kasi sinasabi, kaya daw nilalagay si Philippines para daw pag-usapan yung pageant. Pero ako naman, hindi ko naman nakikitang ganon kasi yun di kalibre naman talaga yung kandidato at kandidato natin, di ba? And then ako para sa akin, ginawa ni Tara Valencia yung makakaya niya. And then malinaw sa atin lahat kung paano nag-perform ang Tara Valencia. And then ganun din syempre ang ating pambato na si Kenneth Cabungcal. Actually si Kenneth Cabungcal very surprising. And then natuwa ako kasi talagang nailaban niya talaga yung competition. Pero ako naman kasi tingin ko naman from the beginning naman sinabi ko once na makalusot to ng top 10, yun lang talaga yung top 10, kaya niya na mag top 5. So wala nang problema doon. Kasi parang feeling ko doon talaga siya mahihirapan lang sa top 10 and then magiging madali na sa kanya yung top 5 and then depende pa sa mga nakalaban, lalo na nawala pa si Netherlands, nawala si India. So madali na lang talaga sa kanya yon kasi isa talaga si Kenya sa mga di kalibre, pero kasi depende yan sa mga makakahelera niya, depende sa mga malalakas, at kung mawawala ng maaga yung malalakas, papasok talaga si Kenneth ng todo-todo kasi si Kenneth ang isa sa mga malakas na kandidato pag lalo na nawala na talaga yung mga tinik sa kanya dyan. Diba? So, yon. And congratulations syempre sa atin lahat dahil napaka-amazing ng ginawa nila Tara at Kenneth. Hindi man sila nanalo sa titulo mismo, pero kasi yung mapapasok nila, yung bansa natin sa top 5 ng Miss Supra and then sa top 5 ng Mr. Supra ay talagang malaking karangalan yun para sa atin. Bihira yung ganyan, di ba? And then, napakaswerte natin dahil ang galing ng pambato natin at may pambato tayong ganito kagaling. At wala naman akong masabi sa mga performance na pinakita nila. Kahit pabalik-balikan mo at panoorin mo ng paulit-ulit, ay talagang they did well, di ba? So, yun, happy ako doon at dapat kayo din, di ba? Doon naman sa mga nagsasabi at nagrereklamo na bakit ganun, lagi na lang daw si Philippines, Philippines, and Philippines, ay wala kayong magagawa. So, kailangan talaga na mag-training talaga ng todo-todo ang bawat bansa, and then dapat tanggapin din ninyo na ganun talaga kalakas ang Pilipinas ngayon pagdating sa beauty pageant. And then tayo naman sana wag lumaki yung ulo natin dahil sa mga natatamasa natin ganitong tagumpay. Dahil guys, syempre ngayon nasa itaas tayo, sa mga susunod pwede tayong bumaba. But sana habang nasa itaas tayo, ipakita din natin yung ating attitude na mas makatao, di ba? So, yung makabuluhan, yung mga ganon. Wag yung lumaki yung ulo natin sa mga bagay-bagay. So, dapat laban lang, Philippines. At kaya natin to, di ba? So, I'm so excited for the next pageant na kung ano man yung susunod dahil syempre, hindi pa tayo nakakakuha ng corona mula sa mga major pageant, and I hope na sana makasungkit tayo sa Miss International, sa Miss Universe, or kung saan man, di ba? So, laban lang Philippines, kaya natin to. And tuloy-tuloy lang. So, tiwala lang sa mga nagiging pambato natin katulad kay Kenneth at kay Tara. Ayun lang dapat ang gawin natin. Magtiwala lang tayo sa kanila at suportahan natin sila sa abot ng ating makakaya. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo ang iyong opinion para malaman ko naman at excited ako mabasa kung ano naman ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat
sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.